Sa ika-48 araw mula nang magsimula ang bakbakan, ipinakita sa amin ng militar ang isa sa kanilang battle position na pinepwestuhan ng kanilang mga sniper. Umulan man o umaraw, 24 oras ang pagbabantay ng mga sniper ng militar sa ibabaw ng isang abandonadong bahay. Dahil malakas ang ulan, hindi madali ang pagsipat ng mga posibleng tumatakas na mga terorista mula sa main battle area sa sentro ng Marawi City. Dahil naiipit na raw ng tropang militar yung mga teroristang Maute ISIS, isa sa pwede nilang pagtakasan ay itong Lake Lanao. Kaya ang binabantayan ng mga sniper ay mga teroristang posibleng tumakas sa pamamagitan ng rutang ito. Kahit malakas ang buhos ng ulan, wala pa ring tigil ang putukan sa main battle area. Pinayagan din kaming makalapit sa Lake Lanao sa ika-49 na araw ng krisis. Maliban sa ground troops na nakikipagbakbakan sa main battle area, pinagsamang puwersa ng PNP Maritime Command, Coast Guard at Navy ang nagbabantay sa Lake Lanao, ang Task Force Lawa. Binabantayan ng Lake Lanao dahil malaking bahagi ng Marawi City ay nasa may lawa. So, posible na may mga tumakas na mga terorista papunta sa ibang mga bayan ng Lanao del Sur. Posible rin na makapagpadala ng reinforcement ang Maute ISIS sa pamamagitan din ng rutang ito sa Lake Lanao. Biro ang pagpapatrolya dito sa Lake Lanao. Halos araw-araw daw ay nasa snipe sila. Katunayan, eto nga nag-iwan ng marka kung saan tumama yung bala. Nalagay na kayo sa panganib habang nagpapatrolya? Halos araw-araw naman. Pag medyo makalapit konti, in-snipe pa rin po tayo ng mga kalaban natin. Anong kalapit? Opo, kasi yung effective range po ng sniper nila is 1.5, kaya dapat po hindi po tayo bababa ng 1.5 kilometer from the war zone. Napaliligiran ng Lanao Lake ang ilang bahagi ng sentro ng Marawi City. Iba't ibang water vessels, watercrafts ang ating nilagay doon para mabantayan yung Lanao. Kasama ang ilang pulis at opisyal ng barangay, nagpatuloy kaming mag-ikot sa ilang cleared area. Tahimik na ngayon dito sa bahaging ito ng Barangay Bangon. Pero nung kaumpisa pa lang ng gulo, dito raw naging isa sa pinakamainit ang bakbakan dahil nagkuta dito ang grupong Maute. Habang naglalakad, may naamoy kaming tila naaagnas na bangkay. Inikot ang loob ng bahay pero wala namang nakitang patay. Tinignan namin kasi may nangangamoy. Baka may namatay sa loob. Ano nakita niyo sa loob? Wala po. Habang nag-iikot kami, may nakitang isang granada kaya napaatras ang mga pulis. Agad namang dumating ang EOD o Explosive Ordnance Disposal Team ng militar. Dahil may pin pa ang granada, dinampot na lang nila ito. Marami pa kayo nakukuhang ganyan dito, sir? Marami na. Marami na. Maliban sa mga granada, sir, ano pa po yung nakukuha? Yung mga hindi pumutok mga bala natin na nagaling sa laban at mayroon naman sa atin. 4 na lang sa 76 na barangay ng Marawi City ang hindi pa nababawi ng puwersa ng gobyerno. Sa ilang cleared area, makikita ang matinding pinsalang idinulot ng bakbakan. Isa sa mga nabawi ang Dansalan College na pinagkutaan ng Maute. Ito dati ang Dansalan College, ganito na ang itsura nito ngayon. Critical daw ang pagkakabawi dito dahil nasa mataas na bahagi ang kolehiyo na pinwestuhan ng sniper ng mga terorista. Sa drone footage na ito na kinunan bago ang bakbakan, makikita ang dating itsura ng Marawi City. Halos 2 buwan mula nang magsimula ang krisis, ito na ang Marawi ngayon. Wasak ang marami sa mga kabahayan at gusali, maliban sa ilang moske. Iniwasan ng airstrike ang moskeng ito sa Marawi, pero tad-tad ito ng bala dulot ng bakbakan. Sa ika-50 araw, niyayanig pa rin ng pampubomba ang sentro ng Marawi City, pero mas kaunti na, hindi kasing tindi kumpara sa mga nakalipas na araw.
Ito ang pinakamatagal na urban warfare o battle sa nakalipas na 10 taon. Ilang beses nang nagbigay ng timeline ng Department of National Defense o DND kung kailan matatapos ang bakbakan. It turned out that we underestimated the resources to also stay there and fight it out. Saka hindi namin, ang pan namin doon, ang estimate namin siguro mga 200 to 250 lang ang nandiyan sa loob. It turned out it was more. Malapit nang maging 2 months ito eh. So, ibig sabihin, nandiyan sila, nakapag-imbak sila ng mga bala, baril, pati pagkain siguro, mga explosives. That's why they're still fighting up to now. Pagdating sa urban warfare, snipers are a major problem. Entrenched forces hiding in buildings, mga built-up areas, no, are very difficult to defeat. So it takes time. At saka, of course, yung opposing force cannot just attack and attack. Dapat maingat din yan to reduce their casualties. Sa firing base na ito ng Philippine Marines, mga nagtatagong maute sa loob ng gusali ang target ng 81mm mortar. Kalkulado ang kanilang bawat galaw. Ayon sa mga sundalong nasa frontline, humihina na ang kalaban. The AFP has already reached yung gitna ng battle area. So it means na maliit na yung lugar nila.